Ako si Camila, 32 taong gulang at hinding-hindi ko malilimutan yung gabi ng aming family dinner na yon. Nagsimula lang siya bilang karaniwang buwanang pagtitipon namin, pero bigla itong naging bangungot nang biglang tumingin sa akin yung tatay ko, tapos tanungin, "Sabi mo, saan mo ginastos yung $500,000 na binigay ko sa'yo?" Nilamig ako bigla. $500,000? Anong pinagsasabi niya? Sa kabilang dulo naman ng mesa, namutla si Sister Lisa, hawak ang tinidor na nakatayo lang sa ere papunta sa bibig niya. Bago pa ako nakaayos ng sagot, kumatok yung doorbell. Pulis na pala. Dumating na. Kung naranasan mo na ang pagkakanulo sa pamilya, sabihin mo kung saan ka nanonood at i-like at i-subscribe ang channel habang ikinukwento ko kung paano sinira ng perpektong kapatid ko ang aming pamilya dahil sa isang napakasamang desisyon. Hindi ako yumaman sa pagtuturo ng third graders, pero bawat araw ay punong-puno ng layunin ang puso ko. Ang classroom ko sa Oakage Elementary, ang aking kanlungan, puno ng makukulay na art projects at mga educational posters. 22 masigasig na mga mukha ang bumabati sa akin tuwing umaga, handang matuto. Parang maliliit na espongha ang utak nila sa pagkuha ng kaalaman. Gustong-gusto kong makita ang kislap sa kanilang mga mata kapag sa wakas ay naintindihan nila ang isang mahirap na konsepto. Kahit medyo masikip ang pera sa sweldo ng guro, sulit na sulit ang mga yakap at mga card na gawa sa kamay. Iba naman ang kwento sa pamilya ko. Si tatay ko, si Peter Matthews, ay itinayo ang negosyo niya sa financial consulting mula sa wala hanggang naging malakas na kumpanya sa rehiyon. Sukatan niya ng tagumpay ang sarili niya at hinuhusgahan niya ang lahat base sa kanilang mga pinansyal na nagawa. Si nanay ko, si Eleanor, dati siyang marketing executive na naging nanay na nanay sa bahay, matagal nang tinanggap ang papel niya bilang suportadong asawa. Tapos naroon naman si ate ko, si Lisa, 4 na taon ang tanda sa akin at kabaliktaran ko sa lahat ng bagay. Si Lisa ay nagtatrabaho bilang senior loan officer sa First National Bank. Sa kanyang designer na mga damit, mamahaling sasakyan at kahanga-hangang investment portfolio, siya ang perpektong imahe ng mga pinapahalagahan ng tatay ko. Ang usapan nila ay dumadaloy ng natural, puno ng mga kwento tungkol sa interest rates, market trends, at mga networking opportunities. Kapag nagsasalita si Lisa, nakikinig ang tatay ko ng seryoso at pumapango bilang tanda ng pag-apruba. Ang mga pananaw niya sa pera. Naiintindihan ng kapatid mo kung paano umiikot ang mundo, madalas niyang sabihin sa akin. Alam niya kung ano talaga ang mahalaga. Ang tinutukoy niya sa ang tunay na mahalaga ay pera. Kahit na may degree ako sa edukasyon at mahilig talaga akong magturo, parang libangan lang sa pamilya ko ang pinili kong trabaho. Sa mga buwanang salo-salo namin ng pamilya, kadalasan ang usapan ay tungkol sa negosyo at pera hanggang sa may isang tao na lang ang naaalala na tanungin ako tungkol sa maliit kong trabaho. Ang mga sagot ko tungkol sa progreso ng mga estudyante o kaya ang mga makabagong paraan ng pagtuturo ay tinanggap lang ng mga mahinahong pag-iling bago bumalik ang usapan sa mas mahahalagang paksa. Ang pinakamalapit kong kakampi ay ang katrabaho at kaibigan kong si Jessica Parker. Nagsimula kaming magturo sa Oak Ridge, 5 taon na ang nakakaraan at agad kaming nagka-bonding. Hindi tulad ng pamilya ko, naiintindihan ni Jessica ang halaga ng ginagawa namin. Sabi niya tuwing Friday coffee meetups namin, yung makakahubog ng isipan ng mga kabataan ang may tunay na kapangyarihan. Maaaring yumaman ang tatay mo, pero kayo ang gumagawa ng mga mamamayan ng hinaharap. Habang ipinagmamalaki ni Lisa ang mga achievements niya, ako naman ay tahimik. Iniipon ko para sa sarili kong mga pangarap. Sa loob ng 3 taon, nagtabi ako ng pera para pambayad sa paunang hulog ng isang maliit na kondo. Hindi naman magarbo, isang 1-bedroom lang na lugar na pwede kong tawaging sarili ko, malayo sa siksikang apartment na kasalukuyan kong tinutuluyan kasama ang isang kasama sa bahay. Ayon sa kalkulasyon ko,
6 na buwan na lang at makakakuha na ako ng sapat para sa paunang bayad ng isang simpleng unit sa Westbrook na lugar. Linggo-linggo, nakikipagkita ako sa real estate advisor ko, si Karen Wilson, na tumutulong sa akin para maintindihan ang nakakatakot na mundo ng pagbili ng bahay. Ang market sabi niya nung huli tayong nagkita, umuusbong na si Westbrook. Pero tingin ko may kaya pa tayong makita na pasok sa budget mo kung mabilis tayo kumilos. Simula pa lang, kitang-kita na ang kaibahan namin ni Lisa. Kita sa mga family photo albums ang kwento. Si Lisa, laging naka-costume sa dance recital, naka-uniforme sa tennis, at nasa mga seremonya ng academic awards, palaging nasa gitna ng kuha. Ako naman, madalang lang lumalabas, kadalasan nasa gilid, hawak ang libro, o nakatingin papalayo sa kamera. Hindi naman sa hindi ako mahal ng mga magulang ko, pero si Lisa, natural na nakakakuha siya ng atensyon at paghanga sa paraang hindi ko kailanman nagawa. Lumaki ako na natutong mabuhay sa anino ni Lisa. Nang siya ay naging valedictorian, nakaupo ako sa audience sa pagitan ng aking mga magulang na sobrang proud. Nang makatapos siya sa isang Ivy League na business school, ako ang nag-organisa ng party para sa kanyang pagtatapos. Lagi siyang bida at ako ang laging supporting cast. Pero kahit may ganitong hindi pagkakapantay-pantay, nanatili pa rin ang relasyon namin ng kapatid ko. Hindi kami best friends, pero nagkikita kami para kumain tuwing ilang linggo, nag-uusap, mga regalo sa kaarawan, at paminsan-minsan ay nagte-text. May tensyon sa ilalim ng lahat. Pero tinanggap ko na ang aming relasyon noon pa man. May mga estudyante ako, may ipon ako, at may sariling buhay ako, kahit hindi maintindihan ng pamilya ko kung gaano ito kahalaga. Hindi ko alam na ang maingat naming pagkakaayos sa pamilya ay malalaglag na pala ng tuluyan. Ang unang senyales na may mali ay nung buwan ng lunch namin sa Perkins Cafe, eksaktong 1 linggo bago ang kapuspalad na family dinner. Si Lisa ang nagsuggest ng usong lugar na to, isang lugar sa downtown na kilala sa sobrang mahal ng presyo at mga pagkaing swak sa Instagram. Napangiti ako habang tinitingnan ang presyo sa menu, pero hindi ako nagsalita kasi alam kong ganito palagi si Lisa para paalalahanan ako sa pagkakaiba namin sa pera. Kumusta naman ang mundo ng banking sayo? Tanong ko habang naghihintay ng pagkain namin. Mukhang distracted si Lisa. Palipat-lipat ang tingin sa paligid ng restaurant na para bang may hinahanap. Ayos lang, sagot niya ng mabilis. Ginagalaw-galaw ang silver bracelet niya. Busy lang sa mga komplikadong kliyente. Nag-vibrate yung phone niya sa mesa. Nang tiningnan niya yung screen, medyo pumutla siya bago nagpaalam. Sorry, kailangan ko itong sagutin, sabi niya habang nagmamadaling papunta sa banyo. Bumalik siya makalipas ang 10 minuto, halatang kinakabahan. Hindi man natakpan ng perfect niyang makeup, kitang-kita pa rin yung mga kunot ng pag-aalala sa paligid ng mga mata niya. Okay ka lang ba? Tanong ko. Stress lang sa trabaho, sagot niya ng medyo mabilis. Walang dapat ikabahala. Mamaya nung hapon, kailangan kong maghatid ng mga dokumento sa opisina ng tatay ko para sa ang nanay ko na tumutulong sa isang nalalapit na charity event na sinuportahan niya. Habang papalapit ako sa modernong gusaling salamin, kung saan nasa loob ang mga financial consultant ni Matthew, nakita ko si Lisa na nagmamadaling pumasok sa revolving doors. Tinawag ko siya, pero parang hindi niya narinig o nagkunwari lang siya na hindi. Ang kakaiba, Martes iyon ng 2:30 ng hapon, oras na dapat nasa bangko si Lisa, hindi sa opisina ng tatay namin. Ibinigay ko ang mga dokumento sa sekretarya ng tatay ko at hindi sinasadyang tanong, si ate ba yung nakita kong lumalabas kanina? Medyo di komportable yung sekretary. Madalas, dumadalaw si Miss Lisa nitong nakaraang buwan. Akala ko alam mo na. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang tatay ko na halatang stressed. Camila, may nasabi ba si nanay tungkol sa kakaiba sa mga bank statements natin? Naistorbo ako sa tanong. May problema ba? Wala naman, huwag kang mag-alala. Sagot niya na parang minamalas lang. Error lang daw sa bank, inaayos na. Ganun lang. Gabi na nang tumawag si nanay. Bihira talaga tumawag si Eleanor Matthews ng walang dahilan,
Mas gusto niya mag-text o mag-email ng mabilis lang. Medyo kakaiba ang ugali ni tatay, sabi niya ng mahina ang boses, parang natatakot na may makarinig. Nakakulong siya sa home office niya ng ilang oras, tumatawag ng mga telepono. Kapag tinatanong ko, sabi niya trabaho lang yon, pero alam kong may mali, hindi siya natutulog. Kinabukasan bago ang nakaschedule na family dinner namin, nag-text si Lisa. Ang group chat ng pamilya. Siguro, dapat nating ipagpaliban ang dinner bukas. Sobrang busy kasi sa work ngayon. Agad at matatag ang sagot ng tatay ko. Hindi pwede ang dinner. Family muna. Kailangan tayong lahat nandun. Yung kakaibang pag-insist niya sa mensahe, parang may mali. Naka-alert ako. Tradisyon kasi ang monthly dinners namin, pero hindi pa kami nakakapag-reschedule dati. Nang hapon na yon, pumunta ako sa bahay nila para tulungan si nanay mag-prepare ng mga luto ng mas maaga. Habang nagcha-chop ako ng gulay sa kusina, narinig kong may nag-aaway sa boses ng tatay ko. Nag-aaral ako ng maigi. Naudyukan ang aking kuryosidad, kaya dahan-dahan akong lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Kailangan mo nang magsabi ng totoo ngayon. Matindi ang tono ng boses ni tatay. Bago pa lumala ang sitwasyon. Sabi ko na sa'yo, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nanginig ng bahagya ang boses ni Lisa. Siguro nagkamali lang. Hindi naman basta-basta mawawala ang $500,000 dahil lang sa isang pagkakamali. Tumindi ang boses ni tatay. Gusto ko ng sagot bukas tayong lahat. Mabilis akong umatras patungo sa kusina, ang isip ko umiikot. Nawawala ng $500,000. At somehow, may kinalaman si Lisa. Pag-uwi ko ng bahay nung gabi na yon, hindi ko mapigilang mag-search online ng balita tungkol sa kumpanya ng tatay ko. Wala namang malaking balita sa mga lumabas, pero may isang thread sa business forum na nag-i-speculate tungkol sa financial irregularities sa ilang consulting firms at na-mention si Matthews Financial saglit. May isang nag-comment, narinig ko sa isang insider na may liquidity issues ang Matthews. May alam ba kayo kung totoo ba ito? Habang sinusubukan kong intindihin ang nangyayari, nakaabang ako kay Walter Kingsley, isa sa matagal ng kasosyo ng tatay ko sa grocery. Mukhang nagulat siya na makita ako at medyo pormal ang dating. Camila, kumusta ka? Tanong niya ng medyo stiff. Ayos lang ako, Walter. Ikaw, kaya mo pa ba? Sagot ko na halatang hindi komportable. Ipasa mo na sana ang pagbati ko sa tatay mo. Mahirap talaga ang panahon ngayon. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, umalis na siya ng nagmamadali, naiiwan akong mas lalo pang naguguluhan. Mga tanong. Pagdating ko sa bahay, ramdam ko yung buhol ng kaba sa tiyan ko. May seryosong problema sa pamilya namin. At sa isang dahilan, may masamang pakiramdam ako na masasangkot ako sa gitna ng lahat ng ito. Dumating ang araw ng aming family dinner na may mga madilim na ulap. Parang gustong umulan, swak na swak sa kaba ko. Gumastos ako ng sobra kahit hindi ko talaga kaya para bumili ng paboritong whiskey ng tatay ko. Nilagyan ko pa ng magandang asul na papel bilang regalo. Kahit komplikado ang relasyon namin, lagi kong sinusubukang panatilihin ang kapayapaan sa mga simpleng paraan na to. Dumating ako sa colonial style na bahay ng mga magulang ko ng 30 minuto ng maaga. Umaasang matutulungan ko si mama sa mga huling paghahanda. Tahimik na tahimik ang bahay nang pumasok ako gamit ang ekstrang susi ko. Mama, tawag ko, inilapag ang bag ko at ang nakabalot na bote sa mesa sa pasukan. Wala siyang sagot. Naglakad-lakad ako sa loob ng bahay hanggang marinig ko ang medyo nahihiyang tunog mula sa home office ni tatay. Medyo nakabuka ang pinto at sa pagitan ng bukana nakita ko si Lisa. Nagkakagulo siyang hinahanap sa mga drawer ng mesa. Lisa, buksan ko ang pinto. Anong ginagawa mo? Natigilan siya at biglang sinara ang drawer. Grabe, Camila, natakot mo ako. Ang buhok niya na kadalasan ay ayos na ay medyo magulo. Tapos may maliit na mantsa ng kape sa blouse niya malapit sa kwelyo. Isang bagay na hindi karaniwang pinapayagan ni Lisa na sobrang maayos ang pagkakaayos. Hinahanap ko lang yung mga dokumento sa buwis na gustong ipakita ni Papa, natigilan niyang sabi.
Sinabihan niya akong kunin ito bago kumain. Halata naman, kasinungalingan. Itinago ng tatay namin ang mga mahahalagang dokumento sa isang fireproof na kahon sa likod ng larawan ng mga lolo't lola namin, hindi sa mga drawer ng mesa niya. May mali talaga. Nasaan sina mama at tatay? Tanong ko, piniling hindi siya direktang tawagin. Kumuha lang si mama ng panghimagas. Nasa wine cellar si tatay pumipili ng mga bote para sa hapunan. Dumaan si Lisa sa tabi ko. Dapat tulungan ko siya. Pagsapit ng 6:30, nakaupo na kaming lahat sa formal na hapagkainan, isang antigong cherry wood na gamit na pagmamay-ari ng mga lolo't lola ko. Nasa ulo ng mesa si tatay. Nasa kanan niya ang nanay ko, si Lisa naman sa kaliwa niya, at ako naman ay tuwiran sa tapat niya. Ang ayos ng mesa ay perpekto, tulad ng dati, gamit ang magagarang china crystal na baso at makinang na silverware na lumalabas lang tuwing ganitong buwan ng salusalo. Ang pagkain ay mukhang masarap at mabango. Inihaw na manok na may herbs, bawang, mashed potatoes, asparagus na may Holland sauce, at mga bagong lutong tinapay, lahat paborito ni tatay. Pero kahit na nakakaakit ang pagkain, ang dami ng tao sa paligid ay nakakabigat ng pakiramdam. Halos hindi nagsalita si tatay. Simula nung umupo kami, paulit-ulit na pinupuno ni nanay ang baso niya ng alak. At si Lisa parang natatakot sa kahit anong maliit na ingay. Kumusta ang mga third graders, Camila? Tanong ni nanay. Halatang gusto niyang mag-usap ng normal. Kinuwento ko yung latest namin na science project tungkol sa ecosystems, kung saan gumawa kami ng mga maliit na biomes gamit yung mga recycled na 2 litro na bote. Karaniwan, si tatay ang nagbibigay ng komento na dapat daw turuan ko ang mga bata tungkol sa financial literacy. Pero ngayong gabi, tinitigan niya lang ako. Kanyang plato, hinihiwa-hiwalay ang manok ng paunti-unti, pero hindi kinakain. At si Lisa, ang nanay ko, tuloy-tuloy ang kwento ng parang desperado. Kumusta naman sa bangko? Bumunggo ang tinidor ni Lisa sa kanyang plato. Ayos lang. Ayos naman lahat. Medyo busy lang. Tumingala na rin ang tatay ko, busy sa ano ba, Lisa? Ang tindi ng tono niya, kaya napatahimik ang kwarto. Uminom pa ng malaki ng alak ang nanay ko. Yung mga dati-dati lang, sagot ni Lisa, medyo mataas ang boses. Mga loan application, mga meeting sa kliyente. Interesante, inilapag ni tatay ang kutsilyo at tinidor nang may sinadyang tiyaga dahil kahapon kumain ako kasama si Thomas Gladwell, ang regional manager ng bangko ninyo. At nabanggit niya na kamakailan ay nagkaroon ka ng maraming personal na leave na nakakagulat. Nangulubot ang mukha ni Lisa. May mga health issues lang ako, wala namang seryoso. Mabagal na tumango ang tatay ko, tapos bigla siyang lumingon sa akin. Ang titig niya ay matindi, halos parang sinisisi. Sabihin mo sa akin, Camila, yung $500,000 na ibinigay ko sa'yo, ano ang ginawa mo doon? Parang tinamaan ako ng hampas sa katawan ng tanong niya. Ibaba ko ang baso ko. Sigurado akong narinig ko ng mali. Pasensya na. Ano? Yung pera, Camila. Tumigas ang boses ng tatay ko. $500,000 ang na-transfer sa isang account na nakapangalan sa'yo 3 linggo na ang nakalipas. Anong ginawa mo doon? Parang nanlaki ang mata ko at nawalan ng kulay ang mukha ko. $500,000? Anong sinasabi mo? Wala akong natanggap na pera mula sa'yo. Sa kabilang dulo ng mesa, nanahimik ng bongga si Lisa, namuti ang mukha niya. Tumingin si nanay sa amin. Halatang halo-halo ang takot at kalituhan sa kanyang mukha. Peter, siguradong may pagkakamali, mahina niyang sabi. Hindi gagawin ni Camila iyan. Tumayo si tatay. Biglang lumakad siya papunta sa sideboard at bumalik na may dalang folder. Pinalaglag niya ito sa mesa at binuksan. Kitang-kita ang mga bank statements at mga dokumento ng transfer. Walang duda, $500,000 ang na-transfer mula sa account ng pamilya natin papunta sa isang account sa Southwest Bank na naka-open sa pangalan ni Camila, gamit ang pirma at social security number ni Camila. Itinulak niya ang mga dokumento papunta sa akin. Pirma mo to, Camila, pati driver's license number mo, yung contact info mo. Pinanood ko nang natataranta yung mga papel. Ang pirma, ang bilis ng tingin, parang sa akin nga.
Pero hindi ko pa nga nakita tong mga dokumentong to sa buong buhay ko. Tatay, siniseryoso ko to sa'yo, hindi ako to. Hindi ko kailanman binuksan tong account na to. Hindi ko natanggap tong pera. Hindi ito ang pirma ko. Tapos sinabi niya, ipaliwanag mo kung paano nandito lahat ng personal mong impormasyon sa mga dokumentong to. Galit na galit ang mukha niya. Ipaliwanag mo kung paano pinakita ng security camera sa Southwest Bank na may taong kamukha mo ang nagbukas ng account na to. Ipaliwanag mo kung paano na-transfer ang pera sa 4 na iba't ibang offshore accounts sa loob lang ng 48 sa oras. Biglang tumayo ako. Kailangan kong pumunta sa banyo. Umupo ka, utos ng tatay ko na parang kulog ang boses. Bumalik si Lisa sa upuan niya, nanginginig na halata. Sa tingin ko sinabi ni nanay na nanginginig ang boses. Dapat muna tayong huminga ng malalim at pag-usapan ito ng maayos. 3 linggo na akong kalmado, sagot ng tatay ko na malamig. Simula nang matuklasan ng accountant natin ang nawawalang pera, tahimik akong nagsisiyasat, umaasang may paliwanag, umaasang mali ako sa nakita ko. Tumingin siya uli sa akin, ang mga mata niya naglalagablab. Pustahan ba ito o droga? Boyfriend na mahilig sa mamahaling bagay? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang halaga para magnakaw ka sa pamilya mo? Wala akong kinuha kahit ano. Pumintig na ang luha sa mga mata ko habang nagsusumamo. Tatay, kailangan mo akong paniwalaan. Hindi ko kailanman gagawin yang magnakaw sa inyo. Matagal na akong nag-iipon para lang makabili ng maliit na kondo. Sa tingin mo ba, isusugal ko ang lahat para lang sa pera? Tumunog ang doorbell, giniba ang tensyon na parang kutsilyo. Tiningnan ng tatay ko ang relo niya. Eksaktong oras, sabi niya, na seryoso. Yan ang detective! Roberts at Officer Patel. Huminga ng malalim ang nanay ko. Tinawag mo ang pulis, Peter? Hindi. Hindi na ito simpleng usaping pampamilya, Eleanor. Ito na ay grand theft. Tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan sa harap. May mapupunta sa kulungan ngayong gabi. Sinundan ng 2 opisyal ang tatay ko papunta sa kainan. Si Detective Roberts ay isang matangkad na babae na may maikling kulay abo na buhok at matalim na mga mata na parang walang bagay na nakakalusot sa kanya. Si Officer Patel naman, mas bata at nakauniporme, ay bahagyang nasa likod niya. Hawak ang kanyang notepad na handa na. Salamat sa inyo. Oras na, sabi ni Detective Roberts na may propesyonal na tono. Alam ko na mahirap ang sitwasyong ito para sa lahat. Nag-file si Ginoong Matthews ng report tungkol sa malaking halaga ng pera na ilegal na nailipat mula sa kanyang business account. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito, parang nanlalamig ang buong katawan ko, dagdag ni Detective Roberts. Tumingin siya sa akin. Miss Camila Matthews, base sa ebidensyang ibinigay ni Ginoong Matthews, kasama na ang mga bank records at security footage, may warrant kami para sa ang pag-aresto sa iyo dahil sa panlilinlang at malaking pagnanakaw. Ang sakit nito. Bulong ko na halos di marinig ang boses ko. Hindi ako kumuha ng kahit anong pera. Pinalo ng tatay ko ang mesa, gamit ang kamay niya. Nandito ang ebidensya, ang pirma mo, ang impormasyon mo. Ang pera ay nasundan diretso sa mga account na ikaw lang ang may access. Itinaas ni Detective Roberts ang kamay. Ginoong Matthews, siya na ang bahala sa pagtatanong. Tiningnan niya ulit ako. Bago tayo magpatuloy, dapat kong ipaalam sa'yo na may karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa isang hukuman. May karapatan kang magkaroon ng abogado. Habang binabasa niya ang aking mga karapatan, may nangyaring hindi inaasahan. Ang nanay ko, na tahimik na umiiyak, biglang nagsalita. Detective, bago niyo dalhin ang anak ko kahit saan, may dapat kayong malaman. Kinuha niya sa kanyang bag ang isang manipis na sobre. Nag-hire ako ng pribadong investigador, 3 araw na ang nakalipas. Nang unang sabihin ni Peter ang mga hinala niya, nagulat ang tatay ko. Eleanor, ano ba yan ang sinasabi mo? Nanginig ang mga kamay ng nanay ko habang iniabot niya ito. Ang sobre para sa detektive. Hindi ako makapaniwala na si Camila ang gagawa nito. Walang kwenta ang pangyayari. Kaya, kumuha ako ng tao para imbestigahan ito ng hiwalay.
Binuksan ni Detective Roberts ang sobre at mabilis na tiningnan ang laman, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagkatinginan sila ni Officer Patel bago kausapin ang tatay ko. Ginoong Matthews, naibigay niyo ba sa amin lahat ng security footage mula sa Southwest Bank? Napangisi si tatay ko. Ibinigay ko na sa inyo yung footage na ibinigay ng bangko, yung may taong kahawig ni Camila na nagbukas ng account. Naiintindihan ko. Lumiko ang detective kay Lisa na halatang nanginginig na. Miss Lisa Matthews, kailangan ka rin naming tanungin ng ilang bagay. Pumihit ang mga mata ni Lisa papunta sa pintuan para bang iniisip kung makakatakas siya bago mapigilan. Wala akong alam tungkol dito, sabi niya na nanginginig ang boses. Kinuha ni Detective Roberts ang isang litrato mula sa sobre. Ito ang mas malinaw na larawan mula sa security system ng bangko na nagpapakita ng taong nagbukas ng account gamit ang pagkakakilanlan ni Camila. May pagkakahawig nga mukha ang kapatid, pero kumpirmado ng software na ikaw nga to, Lisa Matthews, nakawig na halos pareho ng buhok ng kapatid mo, biglang nanahimik ang kwarto. Hawak ng ama ko ang litrato, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa hindi makapaniwalang larawan. Hindi pwede yan. Bulong niya. Hindi gagawin yan ni Lisa. Sabi ni Detective Roberts, may iba pa siyang natuklasang nakakabahalang impormasyon. Ipinakita niya ang isa pang dokumento. Malaki na ang utang ni Lisa Matthews sa sugal. Sa Riverside Casino, sa nakaraang taon, umabot na ng higit $300,000 ang kanyang nalugi. Mayroon din siyang 3 credit card na maxed out at 2 personal loan na hindi na nababayaran. Tinitigan ko si ate ng gulat. Ate Lisa, totoo ba to? Tuluyan nang bumagsak ang kanyang pagkontrol sa sarili. Nilubog niya ang mukha sa kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito. Nagsimula lang ito sa maliit, ilang libo lang para pambayad ng utang. Pero lumaki na siya at nanghihiya na ang mga tao sa kasino sa akin, sabi ni Scott na matutulungan niya ako. Scott? Tanong ni nanay. Sino? Sino si Scott? Tiningnan ni Detective Roberts ang kanyang mga tala. Sa tingin ko, si Scott Williams ang tinutukoy niya. Kilala siya ng mga awtoridad dahil sa pagkakasangkot sa ilang kaso ng panlilinlang sa pera, pero hindi pa kami nakakuha ng sapat na ebidensya para makasuhan siya. Sabi niya maliit lang ang hihingin niyang pautang, patuloy ni Lisa habang umiiyak. Sapat lang para matanggal ang pressure ng kasino sa akin. Pero pagkatapos gusto niya ng mas malaki at nang hindi ko na mabayaran, gumawa siya ng ganitong plano. Sabi niya, walang masasaktan at parang mawawala lang ang pera. Papunta sa mga overseas accounts na hindi matutunton ng kumpanya ni Papa. Kilala niya lahat ng mga koneksyon, marunong siyang gumawa ng pekeng IDs at peke ang mga pirma. Tapos ikaw, pinilitan mong isisi sa kapatid mo? Tanong ko na parang walang buhay ang boses ko sa disbelief. Hindi matiis ni Lisa na tumingin sa akin. Hindi dapat ganito ang mangyari. Sabi ni Scott, kailangan namin ng isang sisihin kung sakaling magkaproblema. Sabi niya, dapat taong malapit kay Papa, may access, pero hindi agad huhusgahan. Siya. Tumingala siya saglit, may luha na tumutulo sa mukha niya. Lagi kang mabait, Camila. Palaging perpekto at tapat. Akala ko kahit may hinala sa'yo nung una, hindi talaga maniniwala na ikaw ang gumawa niyan. Mali pala ako, sabi ni Detective Roberts. Officer Patel, pakibasa ang karapatan ni Miss Lisa Matthews. Habang sinisimulan ni Officer Patel ang proseso, umupo ng mabigat ang tatay ko sa kanyang upuan. Mukha siyang mas matanda kaysa sa 60 niyang taon. Anak ko mismo, bulong niya, ang Lisa ko. Tumalikod si Detective Roberts sa akin. Miss Camila, pasensya na sa kalituhan. Base sa bagong ebidensyang ito, hindi ka na suspek. Pero kailangan pa rin namin ang pahayag mo bilang bahagi ng aming investigasyon. Kumusta naman ang pera? Tanong ng tatay ko. Parang walang sigla ang boses. Pwede pa bang mabawi? Siguro, sagot ng detective. Pero depende talaga kung gaano kabilis naming mahuli si Ginoong Williams at makuha ang mga offshore accounts bago pa maubos ang pera. Ang mga ganitong klase ng financial crimes, mahirap i-trace.
Habang dinala ni Officer Patel si Lisa, na umiiyak pa rin papunta sa pagdating namin sa pintuan, bigla siyang humila at hinarap ako. Pasensya na, Camila, bulong niya. Hindi ko inakala na aabot pa ito sa ganito. Hindi ko inakala na tatawagin ni tatay ang pulis. Aayusin ko pa sana to, pangako. Wala akong masabi. Yung kapatid na kasama ko lumaki, kinakalaban, na insecure ako minsan, at pinagtawanan sa iba, dinadala na nakahawak kamay dahil sa pagnanakaw ng kalahating milyon at pagtatangka na ipagbintang ako sa krimen. Bumagsak na yung perfect na anak, at kami, hindi na muling magiging pareho ang pamilya namin. Ang mga araw pagkatapos, arestuhin si Lisa, ay nagsanib-sanib na lang sa dami ng police interviews, konsultasyon sa abogado, at pagod na emosyonal. Nag-leave ako ng 1 linggo sa school kasi hindi ko kayang harapin ang mga estudyante at mga katrabaho ko habang ang apelyido namin ay nakalathala sa mga lokal na balita. Bank executive na inaresto dahil sa pagnanakaw sa pamilya negosyo. Si Matthews, tagapagmana ng pera, nahuli sa $500,000 na fraud scheme. Kapatid laban sa kapatid, nakakabiglang pagtaksil, mga bato, kilalang pamilya sa lugar. Kahit sinabi ni Detective Robert na wala akong kinalaman, nagsimula na ang pagkalat ng masamang tingin sa akin. Tumawag ang mga magulang ng mga estudyante ko sa principal ng school para magtanong. Hindi ako pinapansin ng mga kapitbahay ko sa hallway ng apartment namin. Kahit si Jessica, pinakamalapit kong kaibigan, sinabi na nagkwekwento na ang ibang mga guro. Alam nila hindi ikaw yon, sabi niya habang umiinom kami ng kape sa apartment niya. Yung tanging lugar na pakiramdam ko, ligtas ako sa mga mata ng iba. Pero alam mo na kung paano yan. Mahilig ang mga tao sa drama. Lilipas din to. Pero talagang lilipas ba? Matagal nang kilala ang pamilya namin sa aming komunidad. Ang pangalang Matthews ay palaging konektado sa tagumpay, integridad at galing sa pera. Ngayon, pagkakasangkot na ito sa iskandalo. Lumabas sa investigasyon ang mga panloloko na di ko akalain na mangyayari. Matagal nang malakas magpusta si Lisa, halos 2 taon na. Nagsimula sa mga weekend na punta sa Riverside Casino, kasama ang mga katrabaho, tapos lumala pa ng nag-umpisang malugi at nagkikita sila ng palihim tuwing gabi ng weekdays. Palaki na palaki ang problema niya. Humiram siya ng maraming pautang na may mataas na interes para mabayaran ang mga utang niya gamit ang posisyon niya sa bangko para itago ang mga papeles. Nang hindi na ito sapat, nakilala niya si Scott Williams, isang karismatikong manloloko na sanay maghanap ng mga taong desperado at may access sa pera. Nakilala niya ito sa kasino at inalok siya ng mga solusyong parang sobrang ganda para maging totoo, dahil nga hindi naman talaga totoo. Professional na detective si Williams, paliwanag ni Roberts sa isa sa mga dami naming interview. Gumawa na siya ng mga ganitong klase ng panlilinlang dati sa 3 estado. Hinahanap niya ang mga madaling maapektuhan na may access sa malaking pera. Pinagkakatiwalaan sila, tapos pinipilit silang maging kasabwat imbes na biktima para kapag nagkaproblema, hindi na nila siya maire-report kasi kasama na sila sa gulo. Si Lisa ay nakakulong sa County Detention Center, hindi makabayad ng $250,000 na piyansa na inutos ng hukom dahil sa bigat ng kaso at sa nawalang pera. Araw-araw siyang dinadalaw ng mga magulang ko. Hindi ko pa kaya pumunta, hindi pa. Ang tatay ko ay tumanda ng parang ilang taon sa loob ng ilang araw. Isang tiwala sa sarili, minsang mayabang na lalaki na nakapagtayo ng isang imperyong pinansyal, ngayon ay gumagala na parang may dalang napakabigat na pasanin. Nang mag-usap kami, halos hindi niya matitigilan ang mga mata ko. Dapat alam ko na. Paulit-ulit niyang sabi. Nandoon na lahat ng palatandaan, ang biglaang gastusin, ang palihim na mga sagot, ang mga pagbabago sa ugali. Ang kapal ng mukha ko noon. Ang nanay ko ay paikot-ikot sa kalungkutan at galit. Paano niya kami nagawa nito? Sayo pa, tanong niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa kanilang kusina, sa kainan, na parang hindi pa naaabot ng panahon mula noon. Grabe tong gabing to.
Saan ba kami nagkamali kay Camila? Wala akong sagot. Inaayos ko pa yung nararamdaman kong pagkakanulo at kalituhan. Yung kapatid ko na laging mukhang perpekto at maayos ang buhay, may tinatagong buhay na puno ng bisyo at desperasyon. Yung kapatid na noon ay nang mamaliit sa simpleng sweldo ko bilang guro at payak na buhay namin. Siya pala ay nalunod sa utang at maling desisyon, at handa pa nga siyang ako ang pagbayaran sa mga kasalanan niya. Grabe ang naging epekto nito sa propesyon ko. Sige. Ang principal ko, si Dr. Harriet Chen, tinawag ako sa opisina niya nung unang araw ko ulit. Camila, alam mo na susuportahan kita, sabi niya nang maingat. At legally cleared ka naman sa anumang maling nagawa, pero may ilang mga magulang na nag-aalala na ilagay ang mga anak nila sa klase mo dahil sa publicity. Bumigat ang puso ko. Ano ibig sabihin nun? Huminga siya ng malalim. Sa ngayon, sa tingin ko mas mabuti kung mag-focus ka muna sa paggawa ng curriculum, pansamantala lang hanggang lumamig ang sitwasyon. Nasa trabaho ka pa rin at bayad pero hindi direktang nagtuturo hanggat hindi naayos ang sitwasyon. Sa madaling salita, itinago ako. Napigil ang pag-usad ng karir ko na hindi ko kasalanan. Samantala, naging mas matindi ang paghahanap kay Scott Williams. Natuklasan ng pulis na tumakas siya palabas ng bansa ilang oras lang matapos maaresto si Lisa, malamang may nagbigay ng tip mula sa katrabaho niya. Kasali na ngayon ang Interpol dahil ang pinagmulan ng pera ay dumaan sa mga account sa Cayman Islands, Switzerland at Singapore. Ang pribadong investigador na inarkila ng nanay ko ay isang retiradong pulis. Isang detective na si Michael Reeves ang patuloy na nakikipagtulungan sa mga autoridad para buuin ang lawak ng kriminal na network ni Scott. Nakakabahala ang mga natuklasan niya. Hindi unang biktima o kasabwat ng kapatid mo si Scott, sabi ni Reeves sa amin nung briefing sa bahay ng mga magulang ko. Nakilala na namin ang hindi bababa sa 7 pang tao na nasa kaparehong sitwasyon sa nakalipas na 5 taon. Kadalasan, hinahanap niya ang mga taong may problema sa sugal na nagtatrabaho sa mga financial institutions. Pinapalapit niya ang sarili, minsan romantiko, minsan parang mentor. At unti-unting nahuhuli sila sa kanyang mga plano. Kakayanin kaya nila siyang mahuli? Tanong ng nanay ko. Nag-alinlangan si Reeves. Posible naman. Pero ang mga tao tulad ni Williams ay tuso. May mga plano silang pagtakas, pekeng pagkakakilanlan, at mga nakatagong pera na kahit ang pinakamagaling na forensic accountant ay di mahanap. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakatanggap ako ng isang di inaasahang sulat na dinala sa apartment ko. Wala itong return address, pero ang sulat kamay sa sobre ay tiyak na kay Lisa. Nang nanginginig ang mga kamay ko, binuksan ko ito. Nasa loob ang 5 pahinang sulat kamay na confession na detalyadong nagsasalaysay ng lahat kung paano siya nagsimulang tumaya para mapasaya ang mga katrabaho, kung paano siya nahook sa kilig ng panalo, at kung gaano kabilis itong lumala. Inilarawan niya ang pagkikita nila ni Scott sa bar ng kasino pagkatapos ng isang sobrang bigong pagkatalo, kung paano siya naging parang kanyang tagapagligtas. Mula sa pagiging tagapayo sa pera, naging romantikong partner siya ni Scott, pero ngayon alam na niya na ang pagmamahal nito ay manipulative lang pala. Alam kong baka hindi mo ako mapatawad, ang sulat niya malapit na sa tapos, at hindi kita masisisi, pero dapat malaman mo na hindi ako ang nag-isip na gamitin ang pagkakakilanlan mo. Si Scott yon. Sabi niya kailangan namin ng backup plan, yung isang taong pwede sisihin kung sakaling magkamali. Nang iminungkahi niya ikaw, una akong tumutol pero hindi siya tumigil sa panghihikayat. Sinasabi niya na hindi ka talaga mapapahamak, dadalhin ni tatay ang proteksyon mo, insurance lang daw to na hindi naman kailangang gamitin. Nagtapos ang sulat sa isang babala na talaga namang nagpalamig sa akin. Mag-ingat ka, Camila. Scott. Alam niya kung sino ka at sinisisi ka niya sa pagkabigo ng plano. Hindi magtatagal ang proteksyon ng pulis. Marunong siyang magdala ng sama ng loob at mas delikado siya kaysa sa inakala ko hanggang huli na. Agad akong tumawag kay Detective Roberts at ibinigay ang sulat.
Nag-ayos siya ng dagdag na mga pulis na magbabantay malapit sa apartment ko at sinabihan akong manatili muna sa bahay ng mga kaibigan o pamilya. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake ako para manatili sa bahay ng mga magulang ko, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo tapos na ito? Kakapagsimula pa lang to. Walang tinitibag si Scott Williams na nakakalabas lang ng walang sugat. Wala. Pagkatapos ng 2 linggo na puro takot, natatakot sa kung anong anino at hirap matulog, nagdesisyon ako. Hindi ko na kaya maging biktima. Hindi ko papayagang kontrolin ni Scott Williams ang buhay ko kahit nasaan pa siya magtago. Kung hindi siya mabilis mahuli ng mga awtoridad, baka kailangan ko na akong tumulong para mapabilis ang mga bagay-bagay. Gusto mo bang gawin yung sinabi ni Jessica habang nakatitig sa akin sa kabila ng mesa sa kusina? Nakalimutang kape sa pagitan namin. Gusto ko nga. Tulungan akong hulihin si Scott Williams. Paulit-ulit kong sabi, mas kumpiyansa na ngayon dahil nasabi ko na ito ng malakas. Ginagawa ng mga pulis ang kanilang makakaya, pero may mga proseso at limitasyon sila. Mayroon akong bagay na wala sila. Ano naman yon? Tanong niya ng may pagdududa. Personal na motibasyon at access kay Lisa. Sa wakas, nagpa siya akong bisitahin, ang kapatid kong babae sa detention center. Ang malinis na kwarto para sa bisita na may gas-gas na plexiglass divider at dikomportabling metal na upuan ay bagay na malamig para sa unang usapan namin mula nang siya ay maaresto. Lisa. Ang pangit ng itsura niya. Ang mga designer niyang damit pinalitan ng orange na jumpsuit. Ang perfect niyang hair na may highlight, ngayon ay nakalugmok at walang buhay, tapos may mga dark circles sa ilalim ng mga mata niya. Nang makita niya ako, bigla siyang umiyak. Akala ko hindi ka darating, sabi niya habang umiiyak. Halos hindi nga ako pumunta, sabi ko. Pero kailangan ko ng sagot, Lisa. Totoo, hindi yung mga sinabi mo sa pulis o yung mga isinulat mo sa sulat mo. Kailangan kong maintindihan kung paano nagawa ng kapatid ko na gawin to sa akin. Sa sumunod na oras, ikinuwento ni Lisa ang buong maayos na pangyayari. Nagsimula ang sugal na parang walang masama, weekend lang na libangan kasama ang mga katrabaho. Pero dahil sa saya ng panalo, naging adik siya at madalas na siyang pumunta sa kasino, naglalagay ng mas malaki at delikadong pusta. Nang magsimulang tumaas ang lugi, nangutang siya para takpan ito, kampante na isang malaking panalo ang mag-aayos ng lahat. Sobrang tiwala ako na kaya kong ayusin to ng mag-isa, sabi niya habang pinupunasan ang mga mata gamit ang tissue. Ayokong malaman ni tatay. Nabigo ako. Alam mo naman kung paano siya, palaging ako ang ipinagmamalaki niyang matagumpay. Hindi ko matiis na mapahiya siya. Parang sagot sa kanyang dasal si Scott nang nag-alok siyang tulungan siyang ayusin ang kanyang utang at ipakilala siya sa mga taong nagbibigay ng private loans na hindi sa bangko. Nang ma-realize niya na naloko siya, sobra na ang lalim ng kanyang pagkakasangkot para magreklamo sa awtoridad. Nasa phone niya lahat, sabi ni Lisa. Mga record ng lahat ng kanyang panlilinlang, lahat ng biktima niya. Siya. Tawag niya yun na insurance policy kung sakaling may magtaksil sa kanya. Sabi niya, kung siya ay bumagsak, lahat kami babagsak din. Ito ang unang totoong lead na narinig ko. Yung phone niya. Anong klase? Ni-backup ba niya sa cloud? Pinahiram ba niya sa'yo? Dumarating agad ang mga tanong ko, habang unti-unti nang bumubuo ng plano ang isip ko. Mukhang nagulat si Lisa sa tindi ng interest ko. Itim na smartphone siya, may custom na case. Sobra siyang maingat dito, hindi niya ito pinapalayo sa sarili niya. Pero nabanggit niya na may mga backup siya sa isang secure na lugar. Server sa isang lugar sa silangang Europa. May mga regular ba siyang gawain? Mga lugar na madalas niyang puntahan? Mga taong pinagkakatiwalaan niya? Tanong ko. May pinsan siya sa Vancouver na minsan niyang nabanggit at may coffee shop downtown na tinatawag na Blue Note kung saan gusto niyang makipagkita sa mga tao. Sabi niya, mas mahirap makarecord ng usapan dahil sa ingay sa paligid. Yumuko siya ng bahagya. Camila, ano ba ang plano mo? Ano man yan, huwag mo nang gawin. Delikado si Scott. May koneksyon siya sa mga taong nakakatakot. Hindi ko na sinabi ang iba ko pang alam.
mga iniisip niya. Mas mabuti pang di siya masyadong makaalam, para na rin sa kanyang kaligtasan at para mapanatili ang kredibilidad ng plano ko. Sa susunod na linggo, mas naging malapit ang trabaho ko kay Detective Roberts. Ibinahagi ko ang mga sinabi ni Lisa at nagmungkahi ng isang strategy. Gusto niyo akong gawing pain, no? Hindi natuwa ang detective. Hindi pwede yan. Hindi lang basta scammer si Williams. May mga marahas siyang kasama. Hindi ito laro, Miss Matthews. Hindi ko sinasabi na ilalagay mo ako sa panganib, sabi ko. Pero alam nating minomonitor niya na ang sitwasyon. Nasa kanya na, tinext ako ng mga pagbabanta. Paano kaya kung gamitin natin yan para sa advantage natin? Paano kung padaya tayo sa kanya na parang may hawak akong bagay na gusto niya? Matapos ang mahabang diskusyon at plano, inaprubahan ang binagong bersyon ng strategy ko. Gagawa ang pulis ng kontroladong digital footprint na parang nakatuklas ako ng impormasyon tungkol sa iba pang operasyon ni Scott. Impormasyon na pwedeng maging mahalaga sa mga pulis at pati na rin sa mga kasama niyang kriminal. Ang pag-asa namin, tatakbo ang ego at instinct ni Scott para mag-ingat, kaya kakontakin niya kami. Binigyan ng pagkakataon ng Cybercrimes Unit na matrace ang kinaroroonan niya. Sa loob ng 3 tense na linggo, namuhay ako ng isang maingat na pinagplanuhang online na buhay. Ginagawa ang mga pribadong paghahanap na sinadyang madiskubre, nakikipag-usap sa mga confidential na linya na minomonitor, bumibisita sa mga lugar na kilala na konektado sa network ni Scott habang nasa mahigpit na police protection, syempre. Tapos dumating ang contact na matagal na naming hinihintay. Hindi galing kay Scott mismo, kundi mula sa isang taong nag-aangking kumakatawan sa kanya. May alok si Williams, sabi ng text mula sa isa pa. Di kilalang numero. Palitan ng impormasyon. May mga bagay ka na gusto niya. May mga bagay siya na gusto mo. Bukas, Blue Note Cafe, 10:00 ng umaga. Dumating ka mag-isa o walang usapan. Si Detective Roberts at ang kanyang team ay nag-stay overnight para ihanda ako at mag-set up ng surveillance. Hindi ka naman talaga magiging mag-isa, sabi niya sa akin. May mga pulis na nakapwesto sa buong cafe at sa kalye. Sa unang senyales ng gulo, aaksyon kami. Ang trabaho mo lang ay panatilihing tuloy-tuloy ang usapan para matrace namin ang anumang tawag o mensahe papunta sa kanila. Si Williams mismo. Kinabukasan ng umaga, suot ang nakatagong mikropono at may tracking device sa bag ko. Pumasok ako sa Blue Note Cafe, eksaktong 10:00. Siksikan ang lugar dahil sa mga nagmamadaling nagtatrabaho gamit ang laptop. May usapan sa paligid at ang tunog ng mga espresso machine na siya palang gustong-gusto ni Scott. May isang lalaki na naka-gray na suit ang kumaway sa akin papunta sa isang sulok na mesa. Medyo matanda na siya, ordinaryo ang itsura, manipis ang buhok, at may salamin. Hindi ito ang tipong inisip ko base sa mga kwento ni Lisa tungkol kay Scott. Mga kasama. Miss Matthews? Bati niya sa akin na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta mo. Hindi mahalaga ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong John. Nasaan si Scott? Tanong ko ng diretsyo habang umuupo sa upuan sa tapat niya. Natural lang na maging maingat si Ginoong Williams tungkol sa personal na pagharap ngayon. Nandito ako para alamin kung sulit ba ang direktang pagkikita. Ang usapan na sumunod ay parang maingat na sayaw ng mga palihim na pahiwatig at tinatagong kahulugan. Mga banta. Gusto ni John malaman ng eksakto kung anong impormasyon ang meron ako habang nagbibigay ng malabong pangako na tutulungan si Lisa sa kanyang legal na problema kapalit nito. Sinunod ko ang script na ginawa ni Detective Roberts na nagpapahiwatig na may alam ako tungkol sa mga lokasyon ng server ni Scott at iba pang mga biktima, pero hindi ko inihayag na kaunti lang ang alam ko. Pagkalipas ng 20 minuto, mukhang kontento si John. Iaabot ko ang posisyon mo kay Ginoong Williams. Kung interesado siyang ituloy ang usapan, makikipag-ugnayan siya para sa mga susunod na instruksyon. Umalis na siya. Hindi umorder ng kahit ano na wala sa umagang dami ng tao. Sumama si Detective Roberts sa akin ilang sandali lang pagkatapos. Nakuha na namin, sabi niya ng mahina pero halatang excited, kahit na professional pa rin ang dating niya.
Yung phone na gamit niya naka-VPN, pero na-crack ng tech team namin. May lokasyon na kami sa Williams, Vancouver, gaya ng sinabi ng kapatid mo. Kumilos na ngayon ang mga Canadian authorities. Pagkalipas ng 48 oras, naaresto si Scott Williams sa luxury apartment ng pinsan niya. Nakuha rin yung phone at laptop niya. Nakuha nila. Kaya may ebidensya ang mga autoridad, hindi lang sa plano niya kasama si Lisa, kundi pati na rin sa iba't ibang mga panlilinlang sa iba't ibang lugar. Ang pinakamahalaga para sa pamilya ko, nakatulong ang mga datos para matrace ang malaking bahagi ng nawawalang $500,000 na karamihan ay naibalik din. Nang marinig ni Lisa ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Scott, pumayag siyang makipagtulungan ng buong puso sa mga taga-usig kapalit ng konsiderasyon sa paghatol. Malaki ang magiging tulong ng kanyang testimonya para mapabagsak hindi lang si Scott, kundi pati ang iba pa niyang mga kasabwat na nagpapatakbo ng mas malaking operasyon. Network ng paglilinis ng pera. Ang tatay ko, na halos hindi nagsalita nitong mga hirap na linggo, sa wakas ay tumawag sa akin. Camila, sabi niya, na may bigat sa boses dahil sa damdamin. Sinabi sa akin ni Detective Roberts ang ginawa mo, kung paano mo natulungan mahuli ang lalaking ito. Wala akong salita para ipaliwanag kung gaano ako nagkamali tungkol sa iyo. Pasensya na sa pagdududa ko sa iyo noon. Yun ang pinakamalapit na paghingi niya ng tawad sa akin. At sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin iyon. Anak pa rin kita. Tay, sagot ko ng simple. Hindi naman yun nagbago. Dahan-dahan, sinimulan ng pamilya namin ang masakit na proseso ng paghilom. Si Lisa ay nahatulan ng 3 taon sa kulungan na pwedeng makalaya ng maaga pagkatapos ng 18 buwan dahil sa pagtulong niya at wala siyang dating kaso. Bumisita ang mga magulang ko sa kanya tuwing linggo. Unti-unting tinatanggap ang bagong realidad na bumagsak ng ganito ang kanilang perpektong anak na babae. At sinimulan kong buuin muli ang buhay ko ng paunti-unti, mas matatag kaysa dati. 6 na buwan matapos arestuhin si Scott Williams, nakatayo ako sa walang laman na sala ng bago kong kondo, hindi pa rin ako makapaniwala na sa akin na talaga to. Maliit lang ang space pero maliwanag dahil sa malalaking bintana, natanaw ang mga puno sa kalye ng Westbrook na kapitbahayan namin. Konti lang ang mga gamit ko, karamihan second-hand na tinulungan akong ayusin ni Jessica, pero ramdam ko talaga na parang bahay ito sa paraang hindi ko naramdaman sa ibang lugar. Ang pagdating sa puntong to ay hindi inaasahang naging komplikado. Kahit na narecover naman ang karamihan sa mga ninakaw na pera, mabagal ang proseso sa korte. Ang tatay ko, sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, binigyan niya ako ng bahagi ng sarili niyang ipon para punan ng kulang sa aking paunang bayad. Sabi niya ng medyo seryoso, isipin mo na lang itong investment para sa future mo. Halatang hindi komportable sa bigat ng emosyon sa sandali at marahil maliit na pasasalamat para sa mga pinagdaanan mo dahil sa pamilya namin. Ang lingguhang therapy sessions ko kay Dr. Sofia Alvarez ang naging pundasyon ng paggaling ko. Dati ay ayaw kong humingi ng tulong, pero ngayon inaabangan ko na ang mga usapan namin dahil nakakatulong ito para maproseso ko ang mga nangyayari. Hindi lang yung bagong trauma ang problema, kundi pati na rin yung matagal ng dynamics sa pamilya na nakaapekto dito. Hindi lang basta pagtataksil ng kapatid mo ang nangyari, sabi ni Dr. Alvarez sa isang mahalagang session. Bumagsak yung kwento ng pamilya na binuo ng matagal na panahon. Yung perfect na matagumpay na anak na babae kumpara sa ordinaryo at parang hindi gaanong pinapahalagahan. Nang masira yung kwentong yon, napilitan lahat, pati ikaw, na pag-isipan muli kung saan ka nababagay at ano ang purpose mo. Nagbago rin yung relasyon ko sa mga magulang ko sa mga hindi inaasahang paraan. Ang relasyon ko, ang tatay ko, na natauhan dahil sa pagkakamali niya sa pag-intindi sa nangyayari kay Lisa at sa maling paratang niya sa akin, ay nagsimulang tunay na unawain ang buhay ko at mga pinili ko. Dumalo siya sa open house ng school ko at talaga namang nakinig habang ipinaliwanag ko ang teaching philosophy ko at ang mga layunin ko
para sa mga estudyante ko. Sa unang pagkakataon, tila naintindihan niya na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera. Nahanap muli ng nanay ko ang boses niya. Matapos ang dekada ng pagsunod sa tatay ko sa lahat ng mahahalagang desisyon, si Eleanor Matthews, nakapagpakita siya ng lakas sa gitna ng krisis na hindi namin inaasahan. Siya ang kumuha ng private investigator na unang nakadiskubre ng pagkakasangkot ni Lisa. Siya rin ang pilit na nanatiling nakikipag-ugnayan kay Lisa kahit na may kahihiyan at sakit. At sa huli, siya ang naging emosyonal na sandigan na pumigil sa pamilya namin na tuluyang mabuwag. Sobra akong na-define ng tagumpay ng tatay mo at ng achievements ng kapatid mo, sabi niya sa akin habang nag-lunch isang araw. Nang gumuho lahat, na-realize ko na may sariling lakas pala ako. Kasi hindi ko pa kailanman nagamit yon dati. Sa kay Lisa naman, komplikado pa rin ang relasyon namin. Binibisita ko siya sa kulungan minsan sa isang buwan at unti-unting nagiging mas totoo na ang mga usapan namin mula sa pagiging awkward at tensyonado. Sumali siya sa mga programa para sa gambling addiction at mga kurso tungkol sa financial responsibility para magtrabaho papunta sa isang kinabukasang iba sa dati niyang buhay. Lagi kitang naiinggit, alam mo ba, sabi niya sa isang bisita, na ikinagulat ko. Ang linaw ng layunin mo, ang kasiyahan mo sa sarili mo, mga pagpipilian. Lagi akong hinahabol ang susunod na promotion, ang susunod na status symbol, sinusubukang punan ng isang bagay na hindi ko man lang matukoy. Naiinggit din ako sa'yo. Inamin ko kung gaano kadali para sa'yo na makuha ang approval ni tatay. Ang kumpiyansa mo, ang tila tagumpay mo. Tila ang mahalagang salita, sabi niya, nang may malungkot na ngiti. Wala ni isa man dito ang totoo. Nalulunod ako at sobrang pride para humingi ng tulong. Sa kompensasyon, mula sa naibalik na pondo at regalo ni tatay, sa wakas natupad ko ang pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. Pero mas mahalaga, bumalik na ako sa pagtuturo sa school board matapos maibalik sa akin ang klase ko dahil sa formal na pagsusuri na tuluyang naglinis sa pangalan ko. Ginamit ko ang karanasan ko para gumawa ng bagong financial literacy curriculum para sa mga elementary students na nagtuturo ng mga basic na konsepto tungkol sa pagtitipid ng pera at paggawa ng responsableng desisyon sa paraang angkop sa kanilang edad. Ang programa ay naging sobrang successful kaya nagsimulang gamitin ito ng ibang mga paaralan sa distrito at naimbitahan akong ipresenta ang methodology sa isang educational conference. Nang sabihin ko ito sa nang tawagan namin ng tatay ko tuwing linggo, yung sagot niya ang nagpaiyak sa akin. Sabi niya, "Ngayon, yung mainit na sinabi mo ay yung klaseng financial innovation na talaga namang ikinakagalak ko. Pero ang pinaka-di inaasahang pangyayari ay nung isang maulan na Martes ng hapon nang makatanggap ako ng maliit na package sa school. Nandoon sa loob ang simpleng silver keychain na may maliit na palamuti na hugis bahay at isang note na sulat kamay pa ng tatay ko na nagsasabing para sa mga bagong simula at mga pinto ang magbubukas papunta sa mas magagandang lugar. Pasensya na at ngayon ko lang nakita ang halaga mo. Mahal ka ni Papa." Nang gabing iyon, habang inayos ko ang mga libro sa bagong mga estante ko at ipinaskil ang mga litrato sa bulletin board, naisip ko ang kakaiba at masakit na paglalakbay na nagdala sa akin dito. Isang paglalakbay na nagsimula sa pagtataksil at paratang pero nauwi sa mas tunay at tapat na buhay kaysa dati nang naranasan ng pamilya namin. Sa sumunod na weekend, dumalaw ang mga magulang ko para kumain sa bagong bahay ko. Ang una, sa magiging buwanang tradisyon, bilang kapalit ng mga formal na salo-salo noon. Habang nakaupo kami sa maliit na mesa ko at kumakain ng pasta na gawa sa resipe ng lola ko, mas natural ang daloy ng usapan kaysa dati kailanman. 2 bagong simula. Nag-toast ang tatay ko gamit ang kanyang baso ng tubig dahil tumigil na siya sa pag-inom bilang bahagi ng kanyang personal na pagbabago. At sa katotohanan, dagdag ni nanay, sa paghahanap ng lakas na hindi natin alam na meron tayo, ang sabi ko. Nang matapos sila at umalis na, tumayo ako sa maliit kong balkonahe, tinitingnan ang kalangitan sa gabi
ramdam ang kapayapaang matagal nang nawala. Masakit man na nabasag ang alamat ng pamilya namin, pero mula sa mga basag na iyon, unti-unti kaming bumubuo. Bagong bagay, totoong bagay. Kung may natutunan ako sa pinagdaanan ko, yon ay kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, mas mababa pa rin ang pinsalang dulot nito kumpara sa pinakamalambot na kasinungalingan. Halos gumuho ang pamilya namin dahil sa panlilinlang ng kapatid ko. Pero dahil pinilit kaming harapin ang katotohanan, nabigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng tunay na koneksyon. Naranasan mo na ba yung masakit na katotohanan? Pero sa huli, nagdala ito ng paglago? Gusto kong marinig ang mga kwento mo sa comments. At kung may natutunan ka sa journey ko, paki-like naman ang video na to at mag-subscribe sa channel ko para sa iba pang tunay na kwento at mga aral sa buhay. I-share mo rin ito sa mga taong maaaring nahihirapan sa problema sa pamilya o sa pagkakanulo. Tandaan, posible ang paghilom kahit sa pinakamalalim na sugat. At minsan nagsisimula ang pag-angat kapag hinarap mo ang mahihirap na katotohanan. Salamat sa pakikinig sa kwento ko at sana magkaroon ka ng lakas sa sariling paglalakbay mo ng pagtuklas